ito na naman yung next vlog ko guys. Ito naman po sa amin sa probinsya ng Iloilo guys. Kaya nakikita po natin sa mga videos, ito po yung aming mga taniman sa Umadao. Kasi noong maliit pa kami doon, dito kami nakatira. So sa ngayon po ay nakatira po dito ay aking kapatid. Tapos diyan po sila tumitira pag walang pasok. Kagaya ngayon doon sila nakatira. Kaya sa nakikita niyo po dito sa aking video, mayroon din kami mayroon din kami mga saging, mga puno na saging, may mga kapayas din po, may mga kapayas kasi tawag sa amin. May manok din sila at saka may kalabaw, kambing din po silang alaga. Kaya kahit papaano nakaka-survive din sila sa pang-araw-araw nilang mga pangkabuhayan doon sa amin sa Iloilo. Tapos yung may mga tanim din sila at saka may mga source din kami nakuha na ng tubig namin doon. Kaya mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung saan galing yung tubig. Kasi gumawa po sila ng parang deep well, pero hindi naman siya parang deep well, galing sa bundok na tubig, parang binungkal nila yung lupa, tapos gumawa sila ng parang tangki. Tapos nilalagyan po nila ng PVC ba yun para lumabas yung tubig para dumaloy po sa baba. Kaya parang convenient na rin sa amin doon, kaya sa kaya mag-iisa lang po dahil ang aming bahay doon, wala naman kaming kapitbahay. At saka mayroon na rin kaming ilaw at maraming salamat sa nag-provide nga na nakipagkabit kami at nagkaroon na rin sila ng ilaw doon. At least kahit malayo pa si guys mula sa kalsada, mga halos 30 minutes na lalakarin pa akyat. Kaya medyo mahaba, medyo malayo, pero at least nakakuha kami ng electricity. Kaya guys, thank you so much for spending time with me, and panurin na lang po natin ang aking mga videos. Kaya thank you so much for spending time with me. God bless us all. I love you guys. Bye. Hi guys, welcome po sa aming farm. Ito po yung aming manukan, yung alaga na aking kapatid. Ayan po, at saka ayan ang aming bahay dyan sa ah, aming bundok. Ayan, kapag wala silang ulam, yan kinakatay nila yung sarili nilang alaga. Ayan po yung pinagkukuhanan namin ng tubig. Kaya yan kasi nagkalo ng lindol. Kaya po ay nilinis po nila yan para mahugasan sa loob. Kaya nandyan po yung pamangkin ko sa ilalim. Ayan po. Medyo delikado po, di ba? Parang binungkal po nila yan. Tapos nilinis at saka ayan, tinatanggalan nila ng tubig at saka nililinis nila para na dyan po kami magkakaroon ng kukuha ng tubig, dadaloy po sa baba sa amin kasi malayo po yan nasa medyo sa may bundok banda talaga. Kaya yan guys, nililinis po nila para sa makita natin, para medyo delikado kasi yan, malalim po kasi yan Ayan. Kaso lang nagkaroon ng ganyan labas ng tubig kasi nagkaroon ng lindol, kaya yung tubig na marumi kasi nagbuhos yung ulan, kaya na siya guys, medyo malalim na yung paggawa nila niyan at saka nilagyan nila ng simento para hindi yung mapasukan ng kagaya ng palaka, ganyan. Kaya tinatakpan nila yan pagkatapos nila mahugasan. Kaya nakikita nyo yung mga hose yan guys, yan ang nakakonect dyan sa sa baba na yan para makaakyat yan guys. Ayan, ayan na guys, malinis na siya, malinis yung tubig. Dito naman guys, yung papakita lang ko sa inyo yung alaga nilang kalabaw. Buntis po ito guys, mga ilang months na siguro. So in few days time, mga anak na po yan siya. Mataba siya kasi alagang alaga, at saka sa sa damo naman, hindi naman kailangan na anuhan siya ng damo kasi kumakain, kaya dyan siya naliligo yan guys, pag nainitan siya. Kaya alaga ng kapatid ko yan. Ayan yung aming kalabaw. Kaya sa buhay probinsya guys, masarap mamuhay sa probinsya kasi walang toxic na maririnig mo lang yung huni ng ibon, yung aso. Ayan yung paligid namin, sa paligid ng bahay namin yan guys, yan dyan. Kaya
dito po kami kasing lumaki sa bundok na yan. Ayan guys, ayan nanganak na siya guys. Few days ago lang yan guys, nanganak na siya. Healthy yung mama niya, healthy. At saka yung baby, healthy. Nakasurvive din silang dalawa. Kaya, ayan guys, oh. Ayan. Ang cute-cute. Babangon na siya kasi gusto niyang dumedi. Ay, ang cutie-cutie. Ayan. Pero hindi po alam kung... Ayan guys, ayan, lumalakad-lakad na siya guys. Ayan. Ang cute-cute niya. Ay, umalis yung nanay niya. Ayaw pa didein yung anak. Ayaw niya pa magpadede sa baby niya. Ayan. Umalis na siya. Ay, naku, itong nanay talaga, oh. Hindi niya ano yung anak niya. Hindi niya pinapadede. Ayan na, hinahabol siya ng nanak niya. Ayan na guys. Ayan, ang cute-cute talaga nila. Ayan. Masarap mamuhay sa probinsya guys. Hindi kagaya sa city, napaka ano na ng mga toxic na. Ayan. Hindi pa rin niya pinapadede yung baby niya guys. Nagugutom na yung baby. Siguro masakit pa yung ano niya, kaya yung suso niya, kaya yung pididiin yung baby niya. Ay, kasi napadede niya na siguro. Hindi na siya umalis. Ayan naman guys, yung alaga nilang baka. Ang tataba guys, diba? Lalaki ito yata. Kasi may sungay. Mahaba yung sungay niya eh. Hindi ko alam kung lalaki o babae. Matataba din siya. Kasi bastante sa pagkain. Ay, babae yata. Ay, babae. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya guys. Ang sarap ng kain niya. Ayan. Baby niya rin pala yata ito eh. Pero malaki na yung baby. Hindi ko alam kung buntis na naman. Nakakatuwa. Ayan siya oh. Yan ang kanilang alaga doon sa bukid namin.
Ayan guys, ito yung manok namin. Ito na yung bahay namin guys. Ayan, yan sa bukid, yung kanina. Ayan, yan tingnan guys. Simple lang yan guys, pero maganda dyan tumira. Yan, yung bahay. Yan ang bahay namin. Kami lang dyan, walang nakatira dyan. Yan pa rin ang pinaglulutuan namin, ganyan, original. Yan guys, original yan guys. Yan sila, nagbabanding sila. Yan ang rest house, kumbaga. Yan naman ang saba. Nakakamiss kumain yan guys. Yan, yung pinya. May kaming tanim na pinya. Yan. Ang original na sila sa inyo namin. Yan guys, yung sili na tinanim nila. Yan ang harvest nila. Yan ang puno na sili. Nakakamiss talaga guys. Kaya thank you so much guys for watching.